Hello mga padaba! Another day, another journey dito sa ating YouTube channel. Sa ating mga bagong followers, ang ating YouTube channel ay Nikay Alitaptap. So by the way, I'm Nikki and I'm working here in Hong Kong for about 6 years na. So I'm doing vlog sa TikTok, Facebook, and Instagram as well. So yun na nga, gusto ko lang sa inyong i-share ang aking learnings, lalo na sa mga baguhan na tulad natin. So, nung nakita ko kung gaano ang potential ng earnings dito sa YouTube, so sabi ko pag-aralan ko talaga to. Gusto ko talagang malaman kung paano ba ang pagsisimula na magkaroon tayo or matarget natin yung ating requirements para ma-monetize. So una, natutunan ko is kung ano ang kahalagahan ng niche. So ano nga ba ang niche? Mahalaga ito as a content creator, napakahalaga ng niche. Lalo na pag nag-upload tayo ng video or gumagawa tayo ng mga video or sa mga isip natin, napakarami nating ideas about sa mga pag-upload ng video. So, nag-Google ako at sabi ni Google ay a YouTube niche is the specific topic, category, or theme a channel focuses on. So, ibig sabihin pala ng niche, kapag pala tayo ay nandito kay YouTube, dapat nag-iisip tayo kung ano ang niche natin, kung ano ang category natin. Hindi lang basta tayo post lang ng video at okay na, ganun. Kasi nakita ko dito kay Facebook, once na creative ka, once na masipag ka, at consistent ka, talagang kikita ka. So, yun na nga, no? Kahalagahan ng niche is, una, para makuha natin ang target ng mga viewers. Ibig sabihin, makuha natin yung mga hilig din ng mga tao. Pangalawa, makuha din natin ang Kilitini algorithm para maipadala niya dun sa mga audience na naghahanap nito. So, pangatlo, para hindi rin malito ang ating mga followers. Kasi for example, nag-post ka ng video mo, ngayon ay baking at bukas ay travel, mamaya naman is gaming, so talagang malilito talaga. So, wala talagang views. So, ako, talaga, personally, baguhan talaga kay YouTube. I'm in the place na, or dun na ako sa level na talagang as in zero pa. Kaya ako inaaral ko, at least nakikita ko yung difference ng mga na-upload ko dati or ngayon na natututunan ko dito kay YouTube. Sa akin kasi, once na ginusto ko, inaaral ko. At kapag inaaral ko, talagang nagbibigay ako ng oras and nagsasacrifice talaga ako para matutunan ko siya. And then, once na in-apply ko siya at magkaroon ng pagbabago, then go for it. So, choosing a niche makes easier to stand on a crowded platform. Alam naman natin na dito kay YouTube is napakadami nating content creator. But then, hindi ganun kadali para mag-stand out. Kaya, kailangan natin pumili ng ating niche. So, marami naman mga pagpipilian ang mga choices ng niche. So, pwede siyang baking, travel, video gaming. So, marami pang iba. So, at least doon, once na nakapili na tayo and then mag-create tayo ng mga ideas, lagyan natin ng mga, alam niyo na, lagyan natin ng konting palamuti sa ating mga video and be consistent and makikita din natin. Actually, ako talaga, personally, kaya ako to ginagawa is para makita nyo na yung mga nagsisimula pa lang na tulad natin is kaya din natin umarangkada. Yung mga nagsisimula pa lang tayo na konti ang subscribers is kaya din natin gawin kung anong ginagawa nila. Kasi sila hindi rin naman paputyo-putyo ang pag-upload ng video. Kaya itong topic na to is napakahalaga. This is an important talagang tools or sabihin na nating strategy para makahikaya tayo. So, once na nakahanap tayo ng niche, maging creative, mag-upload tayo at
pagandahin natin ang ating video, malinaw, at consistent tayo sa pag-upload, and makikita din natin yung progress. So, I have 18 subscribers. So, tignan natin kung ano ang magiging development ng ating pag-upload pag-upload ng video at pagpili ng maayos ng niche. So, samahan nyo ako mga padaba. Tayo ay sama-samang umarangkada. Kaya sa mga baguhan pa lang dyan, this is our chance para magkaroon tayo ng mas maraming views, mas maraming subscribers, and nakaya nga ng iba, diba? Bakit hindi natin? So, yun ang unang-unang pinakamahalagang gawin natin is hanapin natin kung ano ang niche para sa atin. Be compassion sa pagpili nito. Kasi pinakamahalaga talaga yan. Halimbawa, sa mga video ko personally, ako nakikita ko talagang, at guilty ako doon. Ayaw, di ba? Kalat-kalat yung video ko. Hindi ko talaga alam. So ngayon, ang gagawin kong niche is sa long video is the tutorial, and the reels is the video gaming. Actually, naglalaro po ako ng Clash of Clans. So, I'm going to handle, to create this kind of niche. Kaya sa mga subscribers ko, stay tuned mga padaba. Marami pa tayong tutorial. Kasi mas maganda kasi na-experience mo from your own experience. Siyempre, na-experience nga, di ba? Own experience yung ganitong progress. Kasi, hindi mo, for example, ikaw nagsalita ka, tas marami ka ng subscribers. Siyempre, mas masarap na ikaw yung nakaranas na mula ka sa mababa na subscribers, kaya din pala. Kaya sa mga baguhan dyan, tara, at tayo ay mag-aral, i-apply natin yung natutunan natin, and upload lang. Be consistent nga, 'di ba? Once tayo nag-upload ng ating video, kailangan consistent tayo. For example, ang days mo is 7 days, then within the 7 days, meron kang 7 days para mag-improve, para mag-edit, para mag-create. So, yun. Hindi kasi talaga dito pwede kay YouTube yung basta upload na, ito na-upload ko na to. So, ganun. Hindi siya pwede. Kailangan quality. Sabi nga, quantity versus quality. Hindi lang paramihan ng video, kundi yung quality, yung nilalaman ng inyong video. So, unang-una, sa mga baguhan na tulad ko, I'm encouraging everyone to choose your niche. Piliin mo kung ano ang niche na kailangan mong magawa. Or, piliin mo yung niche na kaya mong panindigan. Diba? Kung hindi ka na panindigan, edi dito ka YouTube, panindigan mo. Be consistent, and sama-sama tayong magparami, di ba nga? So, ayusin natin ang ating mga videos. At yun, masaya ako kasi yung excitement ko na magkaroon ako ng, kumbaga, alignment kay YouTube sa mga video ko. And I'm so excited for this process. And masaya ako. I hope YouTube will consider this. So, again, subscribes and comment. Salamat mga padaba. Happy earnings!